Heto na sa wakas, Sam Goodman ng bansang Australia, DM Davis ng United Kingdom at David Ray Picasso ng Mexico. Sila ang tatlong mga undefeated na mga top contenders sa Super Bantamweight Division na pinagpipilian ng Cuadro Alas It's My Boy na Facebook page na target na makakalaban ng angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Pero sa ngayon, ang tatlo ay pareho ng may mga labang ikinasa. Former world champion na si Stephen Fulton gustong harapin si Luis Nery pagkatapos ay sunod ang rematch nila kontra sa undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue. Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Pagkatapos na nag-post ang Cuadro Alas It's My Boy na Facebook page na ganito, kaya naman noong June 14 ay ating ginawa ng video at inubok natin kung sino nga ba sa tatlo ang target na makakalaban ng angas ng Pinas. At base sa ating mga pinagtatagping mga nakalap ng mga impormasyon, itong si Picasso ang swak sa banga sa clues na binigay na undefeated na boksingero. Pero paglipas ng ilang mga araw ay nag-live nga itong si Coach Jason Casimero at sinabing undefeated pero isang southpaw ang fighting stance. Kaya doon na naalog ang banga at natapon itong si Picasso dahil hindi naman siya isang kaliwete. At ganun rin sina Davis at si Goodman ay hindi mga kaliwete. Kaya doon na nagulanta ang lahat ng tatlo ay hindi swak sa mga clues na ibinigay ni Coach Jason. Kaya naman, noong June 19 si Mr. Kwento ay may nakalap na balitang pinasabog sa social media na may pangalang binanggit na ang susunod na makakalaban ni Casimero ay isang Hapon na naman. Kaya naman mga kakwento, ginawan kaagad ito ni Mr. Kwento ng video at yun na nga, isang 5'10 and a half o parang 5'11 na rin yan ang tangkad ng Hapon ang makakalaban ni Casimero. At ang Hapon na ito ay itong si Toshiki Shimomachi na mas matangkad pa ito kay Zulani Tete. Dahil si Tete ay may 5'9 ang tangkad. Ayun yan sa boxrec.com. Kaya kung tinignan natin mga kakwento, ay pasado ang Hapon kung kaliwete ang fighting stance ang ating pagbabatayan. Kaya lang, bagsak din ito sa criteria na isang undefeated. Kaya lang Hapon na ito mga kakwento bagkus isang kaliwete. Pero may isang talo na ito kontra yan sa kanyang kaubayan na si Yusuke Hiranuma. Via split decision ang kanyang pagkatalo. Pero sa laban niyang yon, marami ang nisabi na itong si Shimomachi dapat ang panalo doon. Pero ganun pa man, batay pa rin sa ibinigay na criteria ni Coach Jason, itong si Shimomachi pa rin na tumalo kay Gio Santissima noon ay hindi pa rin ito pasok sa banga dahil nga ito ay may talo na. At sa ating mga nakarang mga video ay napag-alaman natin na makakalaban ni Goodman ay ang boksingerong taga-Thailand na si Chinoy Wurawut o si Tachtana Luangpon na isang undefeated boxer din. At ang laban ay ngayong July 10, 2024 sa New South Wales, Australia. Ba ang WBC Super Bantamweight World Rank No. 5 na si Davis naman ay harapin niya ang walang talo rin na WBA Super Bantamweight World Rank No. 3 na kaubayan niya na si Shabazz Masood ngayong July 20 sa Resort World Arena sa Birmingham, West Midlands sa United Kingdom. Kaya ibig sabihin ay nakabuking na sina Goodman at Davis sa kanilang susunod na laban. At ang pangatlong pagpipilian nila ay itong si Picasso. Kaya lang kakwento, itong si Picasso ay may laban na rin ito. Isa sa mga undercards sa exhibition fight ni Floyd Mayweather Jr. kontra yan kay John Gotti III ngayong August 24 sa taong kasalukuyan at sa bansang Mexico gaganapin ang laban. At alam niyo ba mga kwento kung sino ang makakarap ni Picasso? Well, ayon sa ating nakalap na mga impormasyon ay walang iba kundi ang alaga ni Egis Grimas na si Azat Hovhannisyan. Kaya naman, ang pangalan na lang na natitira ay si Shimomachi na lang. Kaya lang, bagsak ito sa kategorya na walang talo. Kaya naman, mas maganda na hintayin na lang po natin talaga ang final announcement ng Team Casimero at lalong-lalo na ang promoter ni Casimero na si Mr. Masayuki ito. Dahil pwede pong magsusulputan ng mga pwedeng makakalaban ni Casimero o kung baga, mga rumored fights. Pero matutuldukan lamang po yan kung ang promoter na mismo ni Casimero ang magbunyag nito at ang Team Casimero kung may final announcement na talaga sa paparating na laban. Kaya naman, habaan na lang po natin ng pasensya sa paghintay sa muling pagbabalik ng angas ng Pinas sa ibabaw ng lona. Pangyayag kwento, itong si Fulton ay targetan niya si Nery ngayon pagkatapos niyang iligpit si Nery sa kanilang paparating na laban kung maikasa at ang isusunod niya ay itong si Naoya para sa rematch nila. Pero nilinaw ni Fulton na hindi siya makipag-rematch kay Naoya sa Super Bantamweight. Hintayin niya si Inoue sa division na featherweight. Ikaw kukwento, may pag-asa bang manalo sa rematch ang Boy Tihaya kay Naoya? Kaya naman, komento mo tara, ibahagi mo na.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan like, subscribe at click na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong MacLove TV, kay kakwentong user, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.